Alright, so for this recording, tatakal natin yung UV mapping, okay, and how to properly UV map your model, okay. So for this one, ito yung example ko, okay, pinakita ko na ito before. So let's start with, okay, make sure na nasa modeling kayo, okay, para makita natin si UV map, okay. So click natin si UV. So for this one, mayroon akong nagawa, so delete lang natin yan, okay. So for example, this one, so mag-start kayo. You can select any angle naman for this one. For example, ako, I'll pick this angle. Okay, and then I'll go to create and then I'll select the camera base. So usually, ang ginagawa natin is we do create and then automatic. Okay, so sometimes sa automatic hindi siya ganun ka-accurate when it comes to cutting your UVs. So bakit ba natin kinakat yung ating model, 'di ba? So kinakat natin yung model para ma-unfold natin siya properly. So without properly unfolding your model, hindi natin siya matetexturan or magkakaroon ng mga warping when it comes to texturing your model. Okay, so very important na makakat natin siya or ma-unfold natin siya properly. Okay, so for this one, so for example, itong model natin. So I need to figure out or kailangan natin i-determine kung ano ba yung mga ikakat natin dito. Okay? So paano ba natin malalaman kung ano yung mga ikakat natin? Okay? So the first rule is when cutting an edge to your model is we need to select the 90 degrees of your model. Okay, pag sinabi natin 90 degrees, so for example, itong model natin, itong edge na to, ayan, so kita natin to, itong faces na to, 'di ba? Ayan. So para maka-select ng edge na to, itong edge na to mismo, 90 degrees siya. Okay? So paano naging 90 degrees? So screenshot ko siya para maintindihan natin. Oh, ayan. And then dali ko lang siya dito. Okay, so for this one, pen tayo. So kung makita natin dito, ayan, 90 degrees to. Okay? 90 degrees yan. Okay? So kailangan, when it comes to creating or selecting an edge na ikakat natin, determine natin, okay, 90 degrees to. So, automatically, ikakat nyo na siya. Okay? So, ito, 'di ba? Itong paikot na to, alam natin na nagna 90 degrees to, 'di ba? Itong area na to, so 90 degrees na 'yan. Okay? Ayan, 90 degrees 'yan. So, ito rin, same na with this one, same with this one, 90 degrees to. Pati itong edge na to, 'di ba? So, every edge na sa tingin yung may 90 degrees, yes, ikakat na 'yan. Automatically, ikakat na 'yan. Okay, so same lang din dito, 'di ba? Ito, 90 degrees to kapag check natin. Ayan. Kasi tumatayo siya, 'di ba? Nag-i-straight siya. Okay? So that's how you figure out, okay, 90 degrees siya. Okay, so ito rin, 'di ba? So balik tayo dito. So ngayon na na-figure out na natin kung ano yung ika-cut natin, pwede na natin siya i-cut. Okay, so how do we cut the edges? So go to edge, okay, hold lang right click, go to edge, okay, then select nyo lang yung edge na gusto nyo i-cut, for example this one, and then on your UV map, hold shift, control, and then cut. Again, hold, shift, control, and then cut. So makikita natin dito, naka-white highlight na siya. That means naka-cut na siya sa ating model or sa UV map. Okay? So that means po, yung mga green na to na highlight na to, that means magkadikit pa sila. Okay, so ika-cut natin siya. So this one, so isasali ko to. Ayan, so cut ko ulit siya dito. Ayan, so naka-cut na siya. Ito din. Press ko lang G kasi yun yung last tool na ginamit ko. So automatically magka-cut na siya. This one as well. Cut ko na to. Cut this one. Cut. 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 Okay. So ngayon, paano natin malalaman na na-cut na siya? So let's go to UV again and then hold right click and then select natin si UV shell and then you can see na nahihiwalay na natin siya. That means naka-cut na siya ngayon properly. Okay. So yung ilalim hindi pa siya na-cut. So ito, select natin siya and then cut. Okay. Ayan, nakahiwalay na sila. Okay. So this one, di ko pa naka-cut to. So kailangan ko siya i-cut. Ayan.
So, cut lang natin. Cut ko to. Okay. Same din yung kabila. Ayan. And then again, once na nakat nyo na siya, select na natin yung UV shell, and then ihiwalay na natin siya. Okay, ayan, naghihiwalay na sila. Okay, so once na okay na yan, okay, so very simple lang naman itong ano natin. Okay, expand ko lang siya. Select ko sila lahat, hold shift, right click, unfold, and then select natin si unfold. Okay, so this will unfold your model. Okay, ayan. Tapos select natin sila ulit. Let's go to arrange and layout. Okay, select natin si orient shells. Okay, and then we could go to layout. Ayan, di ba? Tapos ngayon, if we can see na merong mga, for example, may hindi straighten. For example, this one. Okay. Kita naman natin na medyo rigid siya, di ba? Hindi siya ganun ka-straight. So, pwede natin i-select, hold right click, and then select natin si UV. Highlight natin siya lahat. Okay, and then shift right click, straighten, and then straighten UVs. So, this will straighten your UVs. So, kailangan natin naka-straighten yung UVs natin para kapag nag-texture tayo, hindi siya warp. So, for example, this one, kailangan straighten UVs natin. Okay. Same lang, straighten UVs. Ayan. Select natin siya. Ayan. So, this will not work on some models na hindi naman ganun ka, ano. Like for example, this one. So, curve na siya. So, yan, kapag ginawa niya yung straighten UVs, masisira lang siya. Okay? So, di yan mag-work. So, for example, this one, ayan. So, ito, pwede siya dito. Ayan. Okay, so once na done na yan, we can go to layout. Okay. So, this one, ito yung mabilisang way para ma-layout natin siya ng tama. Pero, mas maganda pa rin if manually natin siyang i-layout para ma-avoid natin yung mga conflicts or errors. So, for example, kasi ganito dapat tayo maglalagay. Okay, so we need to maximize the spacing kapag gumagawa tayo ng UVs. And make sure na meron silang space between the two UV cuts. Hindi pwedeng sagad na sagad siya or nag-overlap yung, ayan, kagaya ng ganito or ganyan. Hindi pwede nag-overlap yung dalawang UV maps. Okay? So, make sure na uh, na-maximize nyo yung spacing. Okay? You can rotate, pero wag nyo pong i-invert. Okay? For example, this one. Ayan. So, pwede nyo siyang i-rotate. Punta tayo ng transform. Hanapin natin yung rotate. This one. Ayan. So, kung di siya ganun ka-straighten, pwede natin siyang i-adjust na manually. Ayan. Okay. Ayan. Na-try kong maghanap ng best possible na space for them. Ayan. Siguro okay na to. Okay. So, dito, and then this one, pwede ko siyang isama na lang dito.
Okay, so ayun, for this one, medyo satisfied naman na ako. Okay, so once na okay na yan, okay. So for example, guys, you are not allowed to scale a single or individual na UV cuts. Okay, so pag mag-i-scale kayo, make sure na dapat lahat naka-scale properly. Okay, hindi pwedeng isa-isa lang i-scale nyo. Okay, kasi very important na check natin si for example this one si textile density na pare-parehas lang sila ng textile density. So for example, this one, press ko si get, 547 siya. So pag sinelat ko lahat to, tapos sinet ko siya, walang nagbago, di ba? Kasi 547 ang ano niya. Pero for example, this one, ginalaw ko siya ng ganyan. And then ginet ko siya, so 682 na siya. And then this one, ginet ko siya, 547 ulit. Di ba? So pag ginet ko to, tapos gusto ko siya iset sa lahat, iset ko siya dito. Okay, so nakita mo naman yung nangyari. Diba? Nagbago siya. Okay, so for this one, kailangan ganito siya. Okay? So once na okay na yan, pwede na kayo mag-start mag-texture. Okay? So that's how you properly UV your model. Okay? So dito, hindi siya lagi, for example, sir, paano naman kapag mayroong hindi 90 degrees? Okay? So let's say this one, 'di ba? Hindi naman to 90 degrees kasi no, nag-curve na siya, 'di ba? Wala namang 90 degrees yan. So you have to decide kung okay lang sa inyo magkaroon ng cuts. Okay? Or if mas magiging in favor sa iyo kapag kinat mo siya. Kasi usually, kapag hindi mo siya kinakat, tas dito sa UV map natin, hindi na siya kasya, di ba? So, ikaw na yung magdadasa, okay, you have to cut this one. Okay? Pero you have to decide saan ka magka-cut. Okay? Saan okay i-cut. Like for example, this one, pag nag-cut pa ako dito, okay lang na yung magiging ano niya is meron siyang seamline dito. Okay lang kaya tignan. So, yun yung magiging decision mo. Okay? So it depends on the context ng model mo. So if yung model mo, if kinat mo siya tapos maapektuhan yung texture mo, and then you don't have to cut it. Pero if sa tingin mo na hindi naman maapektuhan, and then you can do it and in favor sa iyo kapag kinat mo siya, so you have to do it. Okay, so depends on the model talaga if they require the cutting or not. Okay, pero most likely if 90 degrees yan, uh, pretty much guarantee na kailangan mo siyang i-cut. Okay? Kasi the only way lang na hindi mo siya ika-cut is sobrang liit lang ng model mo, 'di ba? Tapos parang yung design mo continuous siya, ayaw mo lang merong seam lines, so okay lang siguro 'yun. Pero for example na 90 degrees naman siya, ayan, kailangan talaga most likely ika-cut mo siya. Okay, yung edge niya. Alright? So that's it lang for the UV mapping. So ganun lang siya kabilis. Siyempre for this one kasi medyo ano lang siya, hindi naman ito complicated na model. Pero for some complicated models, medyo matagal talaga siyang i-UV map. Especially, isa-isahin mo siyang ika-cut. Okay? So medyo time consuming talaga si UV mapping. Pero at the end of the day, kapag maayos yung UV map mo, mas maganda yung magiging kalalabasan ng texturing mo. Or madadalian ka ng mag-texture ngayon. Okay? So if you have any question, again, just PM lang dun sa Discord natin, sa Discord channel natin. Okay, alright. So good luck guys with your activity.